Mali-mali. Bardagulan yung mga pagsasagot nito sa mga interview, mga kababayan. Ito ba'y pinapayagan anya? Sinisira niya anya yung communication dyan sa sa Malacanang. Pinapayagan ba itong ganitong klase ng tagapagsalita? Yun, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at mga subscriber na mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Kumusta na po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. At muli na naman na manggugulo at magbibigay ng mga karumal-dumal na mga reaksyon sa ating topic ngayong araw, mga kababayan. Bueno, meron tayo kasing bibigyan ng reaksyon ngayon. Ukol dito sa isang tagapagsalita. Kilalang kilala ito, mga kababayan. Sikat na sikat ito na tagapagsalita sa isang tanggapan, isang pinakamataas na tanggapan sa buong Pilipinas, mga kababayan. Meron kasi akong napanood na video na gusto kong ipapanood sa inyo, and then parang nagkakatugma-tugma ito, mga kababayan Pagkatapos ay meron din po kaming ipapapanood sa inyo na isang interview din ni Katunying na para bagang ano ito, coincidence ba ito? Talagang mangyayari na talaga ito. Dahil sa napapansin at nakikita na ni PBBM ang mga nangyayari, mga kababayan. Bueno, bago tayo magpatuloy, mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel o sa aming channel, mangyari po, paki-like, subscribe, at paki-hit na rin yung ating notification bell dyan para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin, mga kababayan. Okay? At mag-start na tayo. Panoorin po natin ang video ito, mga kababayan. Huwag kayong masisyak Baka magulat kayo. Eto po video. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretarying ito. Pero mo magsasalita ka, ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng hindi nga part ng news arc Sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. Masyado niyong binababa kategory at ang quality ng presidential communication. Maling-mali ang tagapagsalitang yan, no? Unang-una, ang sinasabihan mo ay Pilipino, citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID, na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. COVID yan. At pinagsalitaan ng mga experts, mahirap tayong magpapasok kahit isang Pilipino dahil baka carrier yan, maipit tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung makapasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Yun, mga kababayan, narinig nyo po at napanood yung video. Medyo masakit sa bangs. Medyo masakit sa tainga yung sinabi ni Ate Malo. Yun si Ate Malo, attorney yan, abogado yan, mga kababayan. Nagbigay lang naman siya ng reaksyon kasi doon sa napapansin niya na kung papaano tumugon, kung papaano sumagot ng mga tanong itong si ating Claire.
Eh si Ate Claire po, yun yung tagapagsalita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, mga kababayan. Baka hindi nyo pa kilala. Eh sikat na po yan. Dahil pagka sumagot yan, ay talaga naman, bardagulan ang gusto niya. Eh meron pang isang pagkakataon po, binanatan nito ang Net25 eh. Yung mga gwapong host natin doon na dalawa, si Kuya Nelson at saka si Kuya Jen, binanatan nito eh. Eh pero hindi, yung mga dalawang yun eh, chill lang sila, relax lang sila, tumatawa lang sila sa mga tira nitong taong ito, mga kababayan. Eh, mukhang dito sa pahayag ni Ate Malo, mukhang masakit na ito, masakit ito. At sana naman matauhan itong mahusay na abogadong ito. Mahusay ba to? Mga kababayan, totoo nga naman, basta't may mga tinatanong po kasi, lalo na sa press conference. Opinion lang po natin to mga kababayan Ito ay sarili kong opinion lang po ito. Pagka kasi nagtatanong, kapag may mga press conference sa Malacanang at tinatanong itong si Manang Claire, puro pabardagul ang puro para bang away ang mga tugon niya. At laging ikinokonekta yung pangalang pagka may mga nangyayari. Halimbawa, tinanong siya ng bakit ganito, ganyan. Ang laging sagot niya, yung nakaraang administrasyon, laging ikinokonekta yung pangalan ni PRRD, mga kababayan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Lalo na kapag nagtanong si Ka Eden. Ay nako, parang gusto na niyang umalis. Kasi yung mga tanong naman talaga ni Ka Eden, talaga naman, talagang kapag hindi ka nakahandang sumagot dyan, at ganun po kasi, yung mga pagsagot, pagtugon sa mga tanong ni Ate Claire sa mga press conference, mga kababayan. Kaya naman ito, napansin ito ni Attorney Malo. At yun ang kanyang pahayag. Masakit ito sa bangs. Pag napanood ito siguro ni Ate Claire, ewan ko na lang. Sa palagay ko, napanood niya na ito. Sabi nga ni Manang Malo, Attorney Malo, mali-mali. Puro mali-mali yung mga... Hindi po kami nagsabi niyan Si Attorney Malo po nagsabi niyan Mali-mali. Bardagulan yung mga pagsasagot nito sa mga interview, mga kababayan. Ito ba'y pinapayagan anya? Sinisira niya anya yung communication dyan sa sa Malacanang. Pinapayagan ba itong ganitong klase ng tagapagsalita? Totoo nga naman ang iyo kasing inire-representa dyan, Ate Claire, ang iyong inire-representa dyan kapag nagsasalita po kayo dyan sa Malacanang, ay walang iba kundi ang Pangulo. Kaya kapag ka nagsalita po kayo, parang kayo ang Pangulo sapagkat kayo nga po ang tagapagsalita ng Pangulo. Ang Pangulo naman hindi naman po ganyan magsalita. Cool lang po ang Pangulo. Kayo pagka sumasagot kayo parang gusto nyo pong mangain ng tao po kasi. Dahil dyan mga kababayan, dahil dyan sa napansin na yan ng mga kababayan, marami na po kasi nakapansin yan. Hindi lang si Manang Malo, hindi lang si Attorney Malo, napakarami na po nating mga kababayan ang nakapansin sa estilo po ni Ate Claire na ganyan na pagsagot, na pabardagol na pagsagot, mga kababayan. Dito, papapanood po namin sa inyong susunod na video, parang magkakatugma na ito. Kasi, dito sa video ito, mga kababayan, na ating kinuha doon sa page ni Katunying. So, salamat po kay Katunying. May tinanong si Katunying dito mabuti panoorin natin to para hindi tayo magkamali. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood Parang ganun po Yun yung pinag-uusapan natin kaninang, baka dapat
mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong Ang performance. bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Palagay ko naman, kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi hindi sila nakapag-perform na mabuti. Opo. Ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Opo. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba gagawin, kailan namin maramdaman yan. Hindi mo naman masisi yung tao, tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin ninyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin, basta gawin na ninyo. Opo. Yun actually, that's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. So yun po yung panayam ni Katonying po sa ating Pangulo, mga kababayan. Narinig niyo po yung tanong. Ang tanong ni Katonying, wala po ba kayong sisibagin na membro ng kabinete? Ano sagot ni PBBM, mga kababayan? Baka mangyari yan. Sana all. Ano pa po yung sinabi ng ating Pangulo, mga kababayan? Titignan natin yung kanilang performance. Titignan natin yung kanilang performance. Meron na po kasing tinanggal eh. May mga tinanggal na po si PBBM na mga alipores niya na hindi po maganda ang performance. Follow-up question ni Katonying, wala na po ba kayong tatanggalin? Sabi ni PBBM, mga kababayan, kung hindi nakapag-perform na mabuti, sisibakin. Ito, mga kababayan, yung pinapanood po namin sa inyo kanina, palagay nyo po ba mabuti ang performance nito? Kayo po, mga kababayan, magtatanong po kami sa inyo, yung mga nanonood po sa amin ngayon. So palagay nyo, mga kababayan, mabuti ba ang performance ni Ate Claire para mamalagi pa bilang tagapagsalita ng ating Pangulo? Paki-comment naman po sa ating comment section, mga kababayan. Yun lamang po ang aming maibabahagi sa inyo, mga kababayan, at sana po yung ating mga karumal-dumal na mga reaksyon, yung ating mga opinion dyan, kahit na ganito ay nagustuhan nyo naman. Patuloy po nyo kaming pagtiyagaan, mga kababayan. At wag nyo pong kalilimutan, kung kayo po bago sa aming channel, paki-like, paki-subscribe, at paki-hit yung ating notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin. Yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.